Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng ating talakayan. Dito po sa aking bagong segment, ang take ko ni Attorney Ricky Tumutorgo. Napapanood po tayo sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel natin. Subscribe na po kayo. Napapanood rin tayo sa Attorney Ricky Tumutorgo Meta at Facebook page. Follow na po kayo, mga kabunyog, mga kababayan. So ito, itong bago kong segment, marami kasi sa akin nagtatanong, Attorney, anong take mo? Anong take mo dito sa issue na 'to? Anong take mo dito sa pangyayaring 'to? Kaya nag-create ako ng segment para yang mga ganyang tanong dito ko sasagutin. Tulad ngayon, yung bangkay ng yumaong si dating Congressman, Romeo Acop dinala na sa Kamara, dinala na sa House of Representatives. Dun pinarangalan siya, nagkaroon ng tribute, parangal kay, Congressman, Romeo Acop. Siyempre kinilala yung kanyang contribution sa Kamara. Hmm, Alam naman natin na magaling din talaga itong si yumaong, Congressman, Romeo Acop. Kaya lang mayroong mga taong galit dito, lalo na yung mga DDS. O nangunguna na diyan yung mga ano, pinatawag na mga DDS vloggers doon sa ano, sa Quadcom. Galit na galit sila, lalo yun si Lorraine Badoy. Si Lorraine Badoy, pina-cite in contempt yan nila Congressman Acop. Kaya, nung mamatay si Congressman Acop, grabe ang bashing. Grabe ang pangbabas ng mga DDS vloggers, supporters. Para, parang ang ano nila, parang ang sinasabi nila sa kanilang mga post, karma. Na ano, yan na daw ang nakuha ni Congressman Acop, ganti na raw yan ng Diyos kumbaga sa kanila, sa ginawa ni ano ni Congressman Acop sa kanila, parang ito yung ganti, karma. Hmm? May ano may mga masasama pa silang sinasabi na inaakusahan si ang yumaong Congressman Acop na ito'y corrupt, no? Magnanakaw o meron pa mga ano, madadala mo pa ba yung mga ninakaw mo sa ano? Madadala mo ba yan sa kamatayan mo, yung mga ninakaw mo, isauli mo na yan. Ang totoo, nakikita ko yung mga post na yun, grabe. Grabe talaga. ha? Siyempre, mga DDS yan, talagang ano sila, nag-ano sila, naglalabas sila ng ganun nilang mga posts. Lalo na ngayon na ano nga, kamamatay lang ni Congressman Ako. Ngayon, nang dinala sa ano sa Kamara, sa speech ni ano, yung tribute, yung talumpati ni dating Congressman Ace Barbers, medyo ano, galit si ano, si Bar si ex-congressman Ace Barbers. Para sa kanya, ano 'yun, foul na yung ginawa ng mga bashers, yung mga nangbabas kay Congressman Acop, mga DDS ito. Sabi niya, hindi na yan maka-Pilipino. Hindi natin kultura bilang Pilipino na yung patay ay ibabash mo. Kung hindi ka man dito kumbinsido, kung may galit ka man, wag mong ilabas yan. Wag kang magsasalita kontra sa patay. Sobra na yan. Kumbaga, hindi na maka-Pilipino, hindi na makatao yan. Totoo naman, hindi pala medyo, talagang mali. Kaya lang, anong aasahan mo dito sa mga DDS na to? Alam niyo mga kabunyog, kahit nga ako, sinasabi ko, si Duterte dapat panagutan niya ang nangyari, ang ginawa niya. Pero natutuwa ba tayo sa nangyayari ngayon kay Duterte na nakulong? Di ba lagi kong sinasabi, hindi naman tayo dapat matuwa sa paghihirap ng isang tao. Pero nakulong siya dahil sa kanyang ginawa. Yun ay bahagi ng paggawad ng hustisya. Pero hindi tayo natutuwa na ang tao ay pinahihirapan. O lalo na ito, natutuwa ba sila na namatay ang isang tao? Hindi naman tama yun. Kahit naman kaaway mo ang isang tao, kahit mo hindi mo ito gusto, kahit hindi ka naniniwala sa mga pinagsasabi nito,
Hindi mo naman dapat babastusin ang pagkamatay nito. Yan tama, hindi na yan makatao at hindi rin ugaling Pilipino. Hmm, kaya naunawaan natin si dating Congressman Ace Barbers kasi close yan kay ano, magkakasama sila sa Quadcom. Hmm, magkakasama sila sa Quadcom. Actually nung inimbitahan ako nung February, nung, nagkaroon ng imbestigasyon ang Kamara, yung, tungkol sa fake news at disinformation, inimbitahan ako dun. Kasama ko yung mga DDS dun na pinatawag. Yung ano, yung pilit akong pinapa-apologize ni Marcoleta. Bago ako umalis nung gabi na nagpaalam ako, pumunta ako dun sa harapan, lumapit ako kay Ace Barbers, lumapit ako kay Akop, lumapit ako kay Benny Abante. Nagkwento-kwentuhan kami. Napakabait ni Congressman Akop, napakabait nila Ace Barbers eh. Sabi nila, attorney, pasensya ka na kay Marcoleta. ha? Attorney, tulungan mo kami sa pag-craft ng batas na yung talagang lalaban sa fake news at disinformation. Ang nasabi ko lang naman, sang-ayon din ako diyan kung Congressman Barbers, sabi ko Congressman Akop. Kaya lang kailangan kasi hindi tamaan yung freedom of expression. Ah, baka kasi sa hangarin natin na malabanan ang mga fake news, disinformation, yung mga kabastusan sa social media, tamaan naman yung malinis naman ang mga intensyon ng mga ah, post sa social media. Siguro ngayon, sa nangyari ito kay Congressman na ako, lalo ng na patay na, binabash, grabing pambabash. Hmm? Ano ito? Sigurado ipupursige na naman ng mga congressman yung ano na yan, yung batas na yan, na yung panukalang batas sa social media, sa disinformation, sa fake news. Ito naman kasi ang problema dito sa mga vloggers na ito, mga social media influencers, na inaabuso naman yung paggamit ng social media. Hindi tama eh. Hindi tama. Hmm? Tulad nga ng nasabi ko, pagdating nga halimbawa sa pagkakakulong ni Duterte, hindi tayo natutuwa diyan. Hindi ka matutuwa sa paghihirap ng isang tao. Hindi tama 'yun. Hmm. Pero tama lang na makulong para pagbayaran niya ang kanyang ginawa. Ganyan din yung hindi ka man siyempre ito kasi ang nangyari, ang mga post ng mga bashers ni Congressman Akop, nang yumaong si Congressman Akop, natutuwa sila sa pagkamatay nito. Tama lang daw 'yan o karma na 'yan nangyari sa'yo. O papaano na yung ninakaw mong yaman, ibalik mo na 'yan, ha? Ibalik na 'yan ang naiwan mo ng mga pamilyang naiwan mo kasi hindi mo naman madadala. Corrupt ba si Congressman Akop? Wala naman tayong alam na gano'n, eh. Kaya medyo talaga masama talaga yung, loob ni Congressman Barber, sobra naman. Sobra yung pangbabas kay pati nga yung pamilya, eh, medyo medyo nasaktan sa mga pambabas. Hindi naman makatao na yun at hindi makapilipino. Kasi hindi nga natin una, hindi makatao yung gano'n. Bakit hindi makatao? Tao pa ba yun? Gawain ba ng tao yung gano'n? Pangalawa, hindi makapilipino. Gawain sa ating mga Pilipino ang paggalang sa bangkay, ang paggalang sa patay. Ito wala ng paggalang, eh. Sobra naman. Hmm. Kahit naman kahit naman hindi nila nagustuhan ang mga pananaw, ang mga ginawa ni Congressman Akop, hindi hindi mo ito babastusin ngayon sa kanyang pagkamatay. Hindi tama. Anyway, wala, eh, mga DDS nga kasi yan, eh. Yun, eh, wala na sa kanila yung mga yung, tamang values. Nawala, eh, nasira ng panahon ni Duterte. Hmm. Kahit yung good manners and right conduct wala na, eh. Yung mga simpleng values nawala. Yan na yung nangyayari. O ito mga kabunyog, mga kababayan, sa ngayon, sa nangyayari, lumalabas ayon kay Senador Ping Lacson, dapat yung mga executive officials imbestigahan din. Kahit yung mga nag-resign na,
lumilitaw dito may tatlong matataas na mga dating executive officials ni PBBM. Ang nag-resign na sa ngayon, pero nasisentro sa kanila ngayon ang tensyon na ng posible nilang pagkaka-involve dito sa mga anomalya. Pangunahin dito, dating Executive Secretary Lucas Bersamin, dating Budget Secretary Amina Pangandaman, at dating DPWH Secretary Manny Bunuan. Ngayon, itong si Manny Bunuan, tumakas na, nandun na sa US, ayaw nang bumalik. Dapat nung December 17 pa yan. Wala. Ewan natin kung babalik pa yon. Baka tumulad na naman yun kay Saldico. Malaki ang pananagutan niya ni Bunuan. Ayon mismo kay Senador Ping Lacson, 30.8 billion pesos ang allocables. Ibig sabihin, ganun kalaki yung nakaaloka na pondo na care of kay Bunuan. Mas malaki, yung 30.8 billion, mas malaki pa sa total na ng mga senador na allocables. Grabe, Kaya malaki ang ipapaliwan. Sa kasi dating DPWH Undersecretary Bernardo, binanggit mismo ito si Bunuan. Kasabwat ito ni Cabral, nang yumaong si Cabral, Talina Cabral, magkakasabwat ito. Marami silang mga insertions, marami silang pinasok na mga projects at mga contractors, at tumanggap rin sila ng mga kickbacks. Ganon din itong si dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Bagamat ang nakalagay lang doon sa lista ay ES, sino ba naman ang ES nung panahon na yon? At saka pag sinabi nating ES, alam natin yan, Executive Secretary yan. Pero dinideny ni ES, ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Sabi niya, wala akong alam dyan. Hindi ako involved dyan, sabi niya, dyan sa mga insertions na yan. Kaya lang, may mga testigo nga eh. Sabi ni Yusek Bernardo, si Ulaybar, nakausap niya, ang sabi ni Ulaybar, galing sa ES yung budget na yon. At nababanggit itong si ES sa mga dokumento, si Executive Secretary Lucas Bersamin. Pinabubulaanan niya. Pero sino pa ba naman ang ibang ES? Doon sa mga lista na hawak nila Lacson at sa kanila itong ni Liveste, may nakalagay doon ES/SAP, SAP. Ngayon ang tanong, sino ba yung SAP na yon? Mukhang ang lumalabas, ang SAP na yon ay Secretary Amina Pangandaman. Kaya yung nangyari, 8.3 billion, ES/SAP, ES/SAP. Parang tandem yung dalawa eh. Ibig sabihin, mayroon silang allocables, 8.3 billion. 8.3 billion yon. Ang nakalagay, ES/SAP. So, Executive Secretary, si Bersamin. SAP, posibleng ang ibig sabihin nun ay Secretary Amina Pangandaman, SAP, Budget Secretary. Ngayon, si Amina Pangandaman at saka si ES Bersamin, hindi naman sinabing nakipag-usap kay Bernardo direkta. Ang nakipag-usap kay Bernardo, di umano, ayon kay Bernardo ito si Undersecretary Ulaybar at saka si Undersecretary Adrian Bersamin. Si Adrian Bersamin, grandnephew ni Lucas Bersamin. Si Undersecretary Ulaybar naman, kasama na ni Amina Pangandaman, matagal na. Panahon pa ng matandang Anggara, magkasama na sila sa Senate office nito, mga staff. Katapos si Sani Anggara, yung anak, magkasama din sila. Tapos napunta bilang DBM Secretary si Amina Pangandaman, napunta naman bilang USEC ng DepEd si Ulaybar. At dito sa anomalyang ito, nasasangkot si Yusek Ulaybar. Kung lumalabas, ang malaking posibilidad dito, itong si Yusek Ulaybar at saka si Yusek Adrian Bersamin,
mga tao ni Amina Pangandaman at saka ni ES Bersamin. Yun ang parang lumalabas diyan. Ito namang si Bunuan may sarili ring grupo. Kaya sa mga executive officials, ito ngayon yung malalaking pangalan, big fish ito pagdating sa executive department na sangkot sa mga anomalya. Dating ES Bersamin, ah, SAP, dating Secretary ng Budget, Umina Pangandaman, at dating DPWH Secretary, Manny Bunuan. So, yan ngayon yung iimbestigahan dapat. Kasi yung dalawa, si dating Yusek Olaybar at saka si dating Yusek Adrian Bersamin, parang tao lang nitong dalawa ni ES Bersamin at saka ni Secretary Amina Pangandaman. Pero dinidinayan ni Bersamin, ni Lucas Bersamin. Sabi ni ES Bersamin, hindi ako yan. Wala akong alam dyan. Hindi ako sangkot dyan at bukas akong imbestigahan. Anyway, abangan natin pero yan yung lumalabas dyan, mga kabunyog, mga kababayan. O ito, matindi itong si Sara Duterte Hindi ba siya kinikilabutan? Hindi ba siya kinikilabutan ng kanyang statement? Kasi ngayong Rizal Day, naglabas ng statement si Sara Duterte. Naglabas ng statement itong si Sara at sa ngayong Rizal Day, sabi niya, let us stand for truth and justice. Wow. Manindigan daw tayo, tumindig daw tayo para sa hustisya at katotohanan. Yun, mga kabunyog coming from Sara Duterte. Grabe, Hindi na kinilabutan. Truth and justice. Ang mensahe ni Sara Duterte ngayong Rizal Day. Truth, katotohanan. Paano siya naging paano siya, niya ba yan? Kilala ba si Sara na nagtataguyod at naninindigan para sa katotohanan? Katarungan, hustisya. Kilala ba siya na nakikipaglaban para sa hustisya at katarungan? Mukhang itong mga adhikain na to ng katotohanan at katarungan ay malayo kay Sara Duterte. Kabaliktaran pa nga Identified pa nga si Sara sa kasinungalingan at kawalang hustisya. Tapos ngayon ang kanyang statement, pahayag sa Rizal Day, manindigan daw tayong mamamayang Pilipino para sa katotohanan at hustisya. Katotohanan, samantalang pinapatawag siya sa Kamara, sa Senado para magpaliwanag ng kanyang mga budget, wala, ayaw niyang umattend. Spoiled. Spoiled brat, tingin niya. Ayaw niyang magpaliwanag. O paano mo malalaman ngayon ng katotohanan? Yung mga investigasyon sa Kamara, kinukontrol yung kanyang mga staff. Nung nauungkat na yung mga katotohanan, biglang nagkakasakit, nagkaka-high blood. On the rescue si Sara, dinadala sa veterans. Paano mo ngayon masasabing para ka sa katotohanan sa mga ganyan? Itong kinaso sa kanya sa ombudsman para talaga lumitaw ang katotohanan, ang sabi niya, wala, politika yan. Gusto lang akong harangan niya sa pagbo sa 2028. Kita niyo yan? Kung ikaw ay naniniwala sa katotohanan, hindi mo hahadlangan ng katotohanan. Kung wala ka namang tinatago, ikaw mismo haharapin mo yan. Si Duterte hindi naman pagharap Lahat ng panay pagtago ito, pag-iwas Kahit yung impeachment, lahat nga ng paraan ginawa nila, pati sa Senado, sa ilalim ni Chis Escudero, ginamit nila ang kanilang impluwensya, kapangyarihan. Kung para ka sa katotohanan, hindi mo hahadlangan ang mga bagay na naghahanap ng katotohanan, pananagutan, hindi mo yan hahadlangan kung naniniwala ka sa katotohanan. Hustisya. Anong ginawa nila sa mga biktima ng war on drugs? Walang hustisya doon. Extrajudicial nga Ibig sabihin, hindi dumadaan sa proseso. Ang daming pinagpapatay na Pilipino nung panahon ng administrasyon ng kanyang ama.
Wala yun, walang proseso yun, walang due process yun. Kaya nga extrajudicial killings eh. Kahit na sa Davao City, nangyari din yan. Kahit nung mayor siya sa Davao, ang daming napatay, ang daming namatay. Oh, lalo na nung maging presidente ang kanyang ama. Kinontra niya ba yan? Kinontra niya ba ang pinagagawa ng kanyang ama na si Digong para sabihan ng kanyang ama na wag gawin yang ganyan kasi yan ay inhustisya sa mga biktima? Hindi. Ha? Suportado yan ni Sara Duterte yung pinagagawa ng kanyang ama. Sa Davao pa man at maging presidente. At ang mga biktima na yan ay hindi nabigyan ng hustisya. Mabuti na nga lang pumunta ng ICC. So ngayon doon, nakakakuha ang mga biktima ng hustisya. Pero dito sa administrasyon ng kanyang ama, wala. Oh. And yet, wala kang marinig kay Sara. So paano mo masasabi na siya bilang Vice President, naglabas siya ngayon ng statement, ang pinakasentro na mensahe niya, manindigan daw ang mamamayang Pilipino para sa katotohanan at hustisya. Bakit? Bakit niya magiging bukang bibig yun? Hindi ba siya kinikilabutan yan? Hindi na ba siya nahiya? Sabagay, wala naman talagang hiya. Truth and justice. Yun yung sentro ng statement ni Sara Duterte bilang Vice President sa ngayong Rizal Day. Pero yung truth and justice, wala yan. Sa aktual na mga ginagawa ni Sara Duterte, walang pagpapahalaga si Sara sa katotohanan. Walang pagpapahalaga sa katarungan. Yan ang malinaw. Kaya ito, mga budol-budol na naman ito. Akala mo sa statement niya, naninindigan siya para sa katotohanan at katarungan. Pero sa totoo, wala. Hindi na. Pero hindi yan kinikilabutan si Sara sa sinabi niya na yun, ha? Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.